Mga kababayan, kung nakakita kayo sa Facebook o YouTube ng balitang ₱1,000 dagdag pensyon para sa mga pensioner, huminto muna kayo bago kayo maniwala. Marami ng senior citizen ang nalito, may natuwa, pero mas marami ang nalungkot dahil akala nila confirmed na ito. Tapos nung tinanong sa Tete Branch, iba pala ang sagot. Kaya ngayon, dito natin gagawin ang malinaw na paghahambing. Alin sa mga ito totoo, alin proposal lang, at alin hindi pa kumpirmado. Manatili kayo dahil ito ang video na hinihintay ninyo, mga seniors. Importante itong paksa dahil pera ng buhay ninyo ito. Hindi biro ang pensyon para sa mga senior citizen, lalo na sa mga nakasalalay lang dito sa pang-araw-araw na pagkain, gamot at bayarin. Kapag may nag-viral na balita tungkol sa dagdag pensyon, normal lang na mag-asam tayo. Pero mas importante na malaman natin ang totoong nangyayari, dahil kapag mali ang inaasahan natin, baka magalit tayo sa maling tao, o mas masama, baka biktima tayo ng scam na gumagamit ng pangalan ng if. Ngayon, ano ba talaga ang totoong nangyayari sa pension? Hindi ito tsismis, mga kababayan, ito ay opisyal na inanunsyo ng if mismo. May tinatawag na Pension Reform Program. Ito ay 3 taong programa mula 2025 hanggang 2027 na nagdadagdag ng pensyon sa lahat ng pensioner, kasama ang mga retirement, disability, at survivor pensioners. Hindi ito flat 1,000 para sa lahat. Ang totoong porsyento ay ganito. Para sa retirement at disability pensioners, may dagdag na 0% bawat taon. Para sa death at survivor pensioners, may dagdag na 5% bawat taon. Ulitin ko po, mga seniors, hindi ito fix na 1,000 para sa bawat pensioner. Depende ito sa kasalukuyang pensyon ninyo. Ibig sabihin nito, kung mas malaki ang kasalukuyang pensyon ninyo, mas malaki ang dagdag. Kung mas maliit din ang dagdag, kasi porsyento ang basehan, hindi nakapirming halaga. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ay 1,000 bago ang increase, magiging 11,000 ito pagkatapos ng 0% dagdag. Pero kung ang pensyon ninyo ay 6,000 lang, mas maliit ang halagang madadagdag, hindi katumbas ng halimbawa kong sinabi. Kaya kung nakita ninyo sa social media na ilahat ay tatanggap ng 1,000 dagdag, hindi ganap na tama ito. Maaaring tumpak ang halaga para sa ilan, pero hindi para sa lahat, dahil porsyento ang ginagamit, hindi fixed amount. Dito na natin pag-usapan kung sino ang apektado at sino ang qualified. Ang magandang balita, mga seniors, kasama dito ang lahat ng pensioners. Wala kayong kailangang i-apply o i-submit na dokumento para makatanggap nito. Automatic ito. Kasama dito ang mga retirement pensioners, disability pensioners, at survivor o death pensioners. Kung kasalukuyan kayong tumatanggap ng buwanang pensyon mula sa SSC, malamang ay kabilang kayo sa programang ito. Hindi kailangan pumunta sa branch, hindi kailangan magpasa ng requirements, dahil otomatikong isasama ito sa regular na buwanang pensyon ninyo. Pero mahalagang malinaw dito, mga kababayan, may pagkakaiba ang petsa depende kung kailan nagsimula ang inyong pensyon. May tinatawag na key contingency date o petsa kung kailan kayo opisyal na naging pensioner. Kapag kayo ay pensioner bago o hanggang sa itinakdang cutoff, kasama kayo sa unang batch ng pagpapatupad. Kapag mas huli ang inyong contingency date, baka kasama kayo sa susunod na batch. Iba-iba ang petsa ng pagsisimula depende sa kategoryang ito, kaya hindi lahat ay sabay-sabay tumatanggap. Ngayon, pag-usapan natin ang mga panganib, posibleng pagkaantala, at mga babala na dapat ninyong malaman, mga seniors. Una, mahalagang ulitin, walang opisyal na anunsyo mula sa SES ng flat 1,000 na dagdag para sa lahat. Ang mga pahayag na nagsasabing guaranteed 1,000 para sa bawat pensioner ay hindi base sa opisyal na pahayag ng IF. Maingat tayo dito dahil maraming pahina sa social media at kahit sa ibang YouTube channel na gumagamit ng ganitong uri ng headline para makakuha ng views, pero kapag binasa ninyo ng mabuti, walang sapat na ebidensya o opisyal na sanggunian mula sa SET mismo. Pangalawa, mag-ingat tayo sa mga peking accounts o peking pahina na nagpapanggap bilang IF. May mga scammer na gumagamit ng pangalan ng IF para makakuha ng personal information ninyo, tulad ng IF number, bank details, o kahit VIT. Kung may tumawag o nag-message sa inyo na nangangailangan ng T verification para makatanggap ng dagdag pensyon, mag-ingat agad.
Hindi hihingi ang access ng email o password sa text o sa Facebook Messenger. Kung may pag-aalinlangan, tawagan agad ang opisyal na hotline o bisitahin ang pinakamalapit na branch para kumpirmahin. Pangatlo, posible ring may pagkaantala sa pagpapatupad depende sa inyong rehiyon o sa proseso ng inyong bangko o disbursement account. Hindi ito dahilan para mag-alala agad dahil normal lang ito sa malawakang implementasyon na umaabot sa milyon-milyong pensioner. Kung sa palagay ninyo ay may mali sa inyong account, ang unang hakbang ay tingnan ang inyong SEC account online o tanungin ng personal sa branch. Ngayon, pag-usapan natin ang mga petsa at timeline dahil ito ang gustong-gusto ninyong malaman, mga kababayan. Opisyal na inanunsyo ng SF na nagsimula ang programang ito noong Setyembre 2025 bilang unang tranche ng 3 taong pension reform program. Ang pangalawang tranche, na dapat sa Setyembre 2026 ilalabas, ay pinabilis at inuna na inilabas mula Hunyo 2026 batay sa opisyal na anunsyo ng at Department of Finance. Ang dahilan ng maagang paglabas ay para tulungan ang mga pensioner na harapin ang tumataas na gasto sa pagkain, transportasyon at kuryente. Sinabi rin ng SFS na ang mga pensioner na may kasalukuyang pensyon bago o hanggang katapusan ng Mayo 2026 ay tatanggap ng dagdag na pensyon mula Hunyo 2026. Samantala, ang mga pensioner na magkaroon ng pensyon sa pagitan ng Hunyo at Agosto 2026 ay tatanggap ng dagdag pagsapit ng Setyembre 2026. Ang ikatlong at huling tranche ng programa ay nakatakda sa Setyembre 2027. Kapag natapos na ang buong 3 taong programa, ang dagdag sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners ay umaabot sa humigit kumulang 33% mula sa kanilang orihinal na halaga noong 2024. Para sa mga survivor pensioners, mga 16% ang kabuuang dagdag. Mahalagang tandaan, mga seniors, na ang dagdag na ito ay permanente, hindi isang beses na ayuda o bonus. Ibig sabihin, kapag idinagdag na sa inyong buwanang pensyon, mananatili ito bilang bahagi ng regular na halaga na tinatanggap ninyo bawat buwan, hindi lang isang sulit na cash gift. Bukod sa pension reform program, mayroon pang ibang programa na maaaring makatulong sa inyo, mga kababayan. May pension loan program para sa mga retiree at survivor pensioners, kung saan maaari kayong humiram ng pondo gamit ang inyong pensyon bilang basehan, may mas mababang interes kumpara sa ibang uri ng loan. May emergency loan program din para sa mga miyembrong apektado ng kalamidad. At para sa mga gustong mag-secure ng kanilang disbursement account, mayroon ding bagong e-Visits card na sabay na gumagana bilang valid at disbursement account. Para naman sa mga GIS pensioners, mahalagang malaman na hiwalay ang proseso at polisiya ng GIS sa TEF. Magkaiba sila ng institusyon, kaya kung kayo ay GIS pensioner, ang pinakatamang gagawin ay direktang tanungin ang GIS tungkol sa kanilang sariling mga programa. Dahil hindi automatikong sakop ng Pension Reform Program ang mga GIS pensioner. Ngayon, ibigay ko sa inyo ang mga praktikal na tip, mga seniors, para hindi kayo malito at hindi kayo madali ng maling impormasyon. Una, palagi ninyong suriin ang opisyal na website ng SS o ang opisyal na Facebook page nila bago maniwala sa anumang balitang nag-viral. Pangalawa, kung may duda kayo, tumawag sa opisyal na SS hotline o pumunta ng personal sa pinakamalapit na branch. Pangatlo, gawin ninyong ugali na i-check ang inyong SS account online kung mayroon para makita kung tama ang halaga ng inyong pensyon. Pang-apat, huwag agad maniwala sa post na may sobrang dramatic na headline tulad ng Key Guaranteed Cash o Sure Increase dahil karamihan nito ay para lang makakuha ng clicks, hindi opisyal na balita. Dito naman natin pag-usapan ang mga karaniwang pagkakamali na nagagawa ng mga senior citizen kapag dumarating ang ganitong balita. Unang pagkakamali, agad na pagbabahagi ng balita sa social media bago ito ma-verify. Kapag ginawa ito, hindi lang kayo ang nalilito, kundi pati ang mga kapamilya at kaibigan ninyo. Pangalawang pagkakamali, pagbibigay ng personal information sa hindi kilalang tumawag o nag-message, kahit pa nagpapakilala silang tagas. Pangatlong pagkakamali, pag-aakala na pareho ang patakaran ng IS at GIS, kahit sila ay magkahiwalay na institusyon na may sariling polisiya. Pang-apat, hindi pag-check ng petsa ng balita. Marami sa mga viral post ay luma na,
pero kinukuha at pinapalabas na bago, kaya laging tingnan ang petsa bago maniwala. Kaya mga kababayan, ano ba talaga ang dapat ninyong tatandaan? Una, totoo ang dagdag sa pensyon sa TSS. Pero ito ay porsyento, hindi fix na 1,000 para sa lahat. Pangalawa, otomatiko ang pagdagdag, walang kailangang i-apply. Pangatlo, may iba't ibang petsa depende sa inyong contingency date, kaya hindi lahat sabay-sabay tumatanggap. Pang-apat, mag-ingat sa mga peking balita at scam na gumagamit ng pangalan ng SS para lokohin kayo. At panglima, ang dagdag na ito ay permanente, hindi isang beses na bonus lang. Sa huli, mga seniors, ang pinakamahalagang aral dito ay ito. Huwag agad maniwala sa lahat ng nakikita sa social media, kahit gaano pa ito kasaya-saya pakinggan. Mas mabuting maghintay ng ilang segundo, mag-verify, tapos mag-share, kaysa agad-agad maniwala at malungkot pagkatapos. Pahalagahan ninyo ang sariling kapayapaan ng isip sa pagre-research ng totoong impormasyon. Kung gusto ninyong palaging updated sa totoong balita tungkol sa inyong pensyon, mag-subscribe kayo sa channel na ito at i-on ang notification bell para hindi kayo maiiwan sa mga importanteng update. Ibahagi rin ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilyang senior citizen para silang lahat ay malayo sa maling impormasyon. Salamat sa panonood, mga kababayan, at mag-ingat tayo palagi sa ating mga desisyon pagdating sa pera at pensyon natin.